walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Nag-dinner na ba kayo? Kami, yes. Ang ulam namin is ampalaya na may pritong tilapia. O, di ba? Ang sarap lang. Ni-request ko kasi yung kaino kasi parang feeling ko kailangan ko kumain ng gulay. Gawa nga ng kahapon. Diyos ko, sobrang pagod ko talaga, guys. Kahapon is Loy Krathong Festival. So, busy-busy ang mga tao dito sa Thailand para mag-kratong, yung mag-Loy Krathong. Ayun ang ginagawa from 6 p.m. Basta pag lumubog na yung araw. Tapos, ayun, start na yung kratong. So, hanggang midnight yon. So, ginagawa yung kapag full moon, di ba? So kahapon, syempre marami kaming activity. So doon sa school namin, syempre may activity na kung saan kinuntsaba ako ng organization na ni-request nila na kung pwede daw ba ako magsuot ng yung cultural costume nila, yung traditional costume na tinatawag. So sabi ko naman, why not? Kasi hindi pa ako nakakapagsuot nun. Nakakapagsuot lang ako ng mga Thai costume, pero yung sa babae na talaga yung ganon. Oh, yesterday, nasuot ko na siya ng bonggang-bongga. So, masaya naman sila lahat. Maganda naman yung feedback, sabi sa akin ng mga bata, ang ganda-ganda mo teacher yesterday. O, di ba? So, natuwa naman ako kasi tinanong ko sila kung happy ba sila sa napanood nila yesterday. Ang sabi nila, sobrang saya. So, yung nakita ko na yung mga ngiti nila, sabi ko, ay, okay na to. At least marami ako napasaya. At hindi lang yun. Syempre, nakabenta kami yesterday ng 1,200 na karatong. Imagine niyo guys, ang isang karatong ay 60 baht, ay 50 baht. Pagkatapos, 1,200 sold talaga. Tapos, yung pinagbentahan namin nun is equivalent ng 60,000 baht. So, lumalabas yun na almost 100,000 pesos. I-donate yun lahat doon sa temple. O, di ba? Yung pera na pinag-donate namin, hindi ko alam kung saan gagamitin yun ng temple. Siguro, magpapagawa ng ganito, itutulong pa sa iba. So, yon. Ang importante ay nakagawa ako ng mabuti sa community na ginagalawan ko. So, yun naman yung importante para sa akin. Yung may napasaya ako, tapos may natulungan ako. So, yon, di ba? Kasi yun yung dapat gawin bilang tao na dapat talaga matuto tayong mag-return, hindi yung puro kabig lang yung ginagawa. Kaya, kung may blessed na darating, is bahala na dyan si God, di ba? Ang importante is may nagagawa kang tama. So, yun yung gusto ko dito sa Thailand kasi parang feeling ko, nakakagawa ako ng tama, nakakatulong ako sa community at saka marami akong taong napapasaya sa paligid ko. So, yon. Ay nako, sarap lang mabuhay at sarap ng ganong feeling. Kaya ako parang fulfilled yung feeling ko yesterday na parang nakakapagod pero parang feeling ko successful naman kami sa mga dapat namin gawin. So, eto na nga, Diyos ko, chika na nga tayo. Si Michelle D, so, ayan, kaliwaan yung kanyang interview, di ba, sa iba't ibang, sa iba't ibang, tawag dito, station, na kung saan, parang ang feeling ko, grabe, no? Napaka-indie man ni Michelle D ngayon. So, panalo. Para siyang nanalo ng Miss Universe kung iisipin mo. To be honest, guys, ako, ang ganda ng feedback kay Michelle D. So, kasi siguro dahil nakita talaga natin yung determinasyon niya, nakita natin yung ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya. So, hindi man siya nanalong Miss Universe, panalo siya sa puso ng mga Pinoy. At hindi lang sa mga Pinoy ha, kahit sa mga taga-ibang bansa, talaga namang humahanga pa rin kay Michelle D. At maraming nagsasabi talaga ng mga vlogger, mga taga-ibang bansa, sinasabi nila na alam mo, sa totoo lang, dapat daw si Michelle D talaga ay nasa top 5. So, nagtataka lang sila bakit hindi daw nakaabot ng top 5, di ba? Kaya naman yung sa interview ni Tito Boy Abunda, ay talagang tinanong ng bonggang-bongga itong si Michelle D kung ano yung reaction niya sa mga nangyari. Pagkatapos, plus, talagang tinanong siya, do you think you were robbed of the top 5 posts? O, di ba? So, ang sagot dyan ni Michelle D, syempre bongga din. Ang sabi niya, I would rather to choose to say I believe
I was prepared for the top 5. I don't know what I could have changed and I give 100% of myself. Sabi naman ni Michelle D. Alam mo, to be honest, ako, ang masasabi ko dyan, oo nga naman, kahit naman tayo mag-complain or kahit sabihin pa ni Michelle D na siguro kausapin nila yung organization, hindi na nila mababalik yung mga sitwasyon eh. Kumbaga parang natapos na kasi yung pageant. Kung totoo man nangyari yun, parang wala na rin namang magagawa kasi ayun na yung announcement. Ang gagawin na lang doon is mananahimik yung organization at pagkatapos, kung totoong may mali mananahimik yung organization pagkatapos, ayun nga, sasabihin na, sorry, apologize, ganon. Hindi kasi siya katulad no nangyari kay Pia Wurtzbach na alam mo yung kinorek kagad ni Steve Harvey na automatic talaga. So sabi nga ni Michelle D, wala namang Steve Harvey dito eh. So yun yung nakakalungkot. Kung totoo man na parang feeling natin ay nadaya si Michelle D dito sa sitwasyon. Pero sabi nga ni Michelle D na nakakagulo lang sa isip. So mas magandang tanggapin na lang yung sitwasyon at saka siguro ito yung destiny niya. Ako naniniwala naman ako na nakita naman natin kung ano ang blessings na pumapasok sa kanya, di ba? Ako kasi, ang paniniwala ko sa isang bagay, kapag ikaw nakakaagrabyado ka ng tao, promise, yung naagrabyado mo, ayun yung aangat yung sitwasyon. And then, yung tao na nakaagrabyado, ayun naman yung lalong maghihirap. Ewan ko kung naniniwala kayo dun, kasi ako naniniwala ako dun eh. So, sabi ko nga, syempre hindi naman natin wini-wish na sana makarma naman itong mga to. Walang ganon. Kumbaga parang nandoon lang, nahayaan na lang natin yung panahon ang magsabi sa atin kung ano ang mangyayari sa mga taong to, kung may naagrabyado ba sila o wala. Kasi kahit ano pang gawin nating diskusyon, eh kung hindi rin naman sila amin, eh di wala din. Sabi nga ni Michelle D, nag-sorry lang sila. Pero hindi naman sila eksaktong nag-sorry talaga kay Michelle D, di ba? Kasi nga, ano lang, para malinis lang yung pangalan nila, ganun lang. And then, nilinaw din ni Michelle D na bagamat na siya ang nakakuha ng pinakamataas na fan vote, hindi ito ang dahilan kaya siya nakapasok sa top 5. Nakapasok siya sa top 20. Kaya siya nakapasok sa top 20 because of her performance. I agree naman. Oo, totoo naman yon. So ako, para sa akin, nakita naman natin kung ano yung performance talaga na ipinakita niya sa entablado at totoo naman yon. Talagang walang question para sa akin na kumbaga parang kahit hindi nga siya manalo dito sa botohan, talagang alam mo papasok siya sa semifinals because of her caliber. Saka yung performance na ipinakita niya sa entablado. Actually, wala nga butas eh. Flawless yung performance niya eh. Ang problema lang, hindi natin alam kung ano yung naging basihan ng pagiging judging, di ba? So, saan sila nag-base? Kaya doon sa part na yun, medyo malungkot. And then, una kasing inanusyo ng Miss Universe na kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na score ay ayun daw ay mabibigyan ng spot sa top 20. Actually, ito nga hindi nga malinaw to eh. Sinabi lang nila na gano'n na sino yung makakapasok sa best voting, siya yung makakapasok sa semifinals. Pero kasi dapat may proper announcement to. Parang alam mo yun, yung hindi nag-iisip ng yung mga tao na ano ba nangyari do sa botohan, 'di ba? So wala eh. Hindi talaga klaro ang Miss Universe. Hindi sila maayos ngayon na parang alam mo yun, na parang nagpapaboto kayo tapos saan mapupunta yung boto? Actually, ganun din yung nangyari yun noon last year, di ba? Nagpaboto din sila pagkatapos parang saan ba napunta yung boto? And then, sino ang pumasok sa semifinals? Hindi nila in-announce yun, hindi klaro yun. Kasi kung kinalaro nila yun, at least yung mga tao next year, mas mag-e-effort, parang, ay nako, kailangan tayo bumoto. Parang sila na rin ang pumapatay doon sa sarili nilang show. Ang nakakaloka doon kasi baka dumating yung panahon, ayaw nang bumoto ng tao dahil hindi naman nakikita yung resulta. So, kahit nga yung mga announcement nila ng mga ibang special award, ni hindi nga natin alam kung nabigay nga yung papremyo, di ba? So, maraming dapat ilinaw. Pero,
Wala eh. So sa ngayon na nakikita ko lang dito kay Michelle D, mas umuulan yung blessings. Kasi tingnan mo, yung kanyang followers naging 1.4 million na. Pagkatapos, mas maganda yung aura niya ngayon. Mas marami siyang parang plano na gusto niyang gawin. And then, mas parang lumawak yung community niya, 'di ba? Yung network niya. So mas maraming project na lumalapit sa kanya kasi marami siyang mga binabanggit na abangan na lang natin kasi nga 'di ba may mga plano nga ang Miss Universe Organization plus ayun yung silang dalawa ni Antonia, 'di ba? Saka ewan ko, parang feeling ko naman happy si Michelle D. Actually, happy tayo kasi siya pinaka-top 10 siya sa Miss Universe o hindi biro 'yon. Pero kasi kung tutuusin, alam mo, ang treatment sa kanya ng tao ngayon, daig pa niya yung nanalo na Miss Universe. Kulang na nga lang, pabigyan siya ng ano eh, ng homecoming parade, di ba? Kasi nga, sa sobrang, parang, nakita kasi yung effort niya ng todo-todo. Kaya, ayun, nasayahan yung mga tao sa kanya at sinuportahan talaga siya ng bonggang-bongga. Pero syempre, ang tanong dyan, ano kaya ang susunod pa mga gagawin ni Michelle D? So, ako kasi parang feeling ko, yes, nakakapanghinayang, pero nakita naman natin na mas parang nag-grow up siya. So, parang doon, daig pa niya yung nanalo Miss Universe. At saka, ayun nga, si Catriona Gray nga, di ba, hindi rin makapaniwala na, na ganun yung nangyari sa kanya. But, sabi nga ganon, kahit hindi naman siya nakapagsuot ng corona na Miss Universe, pwede naman natin siya iturid sa mga puso natin na bilang isang Miss Universe. At doon sa part na yon nakakatuwa. So, nakakatuwa kasi nakikita mo, dahil niya pa ngayon nanalo Miss Universe kasi kabilaan yung interview sa kanya ng bawat station. Tapos, ngayon parang mas busy siya. So, panalo. Sana mag-continuous lang ni Michelle D yung mga pagla-live-live niya para, alam mo yun, mas bumongga pa yung career niya. Di ba? Si Antonia ganun din eh. Busy-busy din sa mga, alam mo yun, so, pa-interview dito. O, di ba? Bongga. Hay nako. So, malalaman na lang natin kung ano yung mangyayari sa mga pinaggagawa ng Miss Universe in the future. Kasi sa ngayon, medyo parang kahit ano naman ang usapan, wala. Wala talagang mangyayari dyan. Kasi mas nakakaloka lang kung iintindihin pa natin yon, di ba? At ang gwapo ng kapatid ni Michelle D, no? So, nakakaloka din. Kahapon nilabas din nila doon sa The Boy Abunda, di ba? Yung The Fast Talk. Ay, nako, grabe. Mukhang panalo din. Pwede mo din isalang sa pageant, no? Di ba? So, yun. So, basta good luck kay Michelle D. And then tingnan natin kung ano pa yung mga susunod pang mga mangyayari sa kanya. At abangan natin kung ano ba ang mangyayari sa Miss Universe kasi parang may mga eksena pang mga, alam mo yun, pahabol. So, parang ang late ng reaction, no? Charot. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like at subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa ating mga chika. So sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo, di ba? So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.